Matagumpay manong napigilan ng pulisya ang plano ng isang grupong patayin si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito matapos nilang makumpiskang smuggled na mga piyesa ng baril mula sa dalawang miyembro ng isang gun smuggling syndicate. Pag-amin ng dalawang sospek, ang mga naturang piyesa ng baril ay binili ng kanilang #1 customer para gamitin sa pagkumpuni ng mga armas para sa assassination plot sa Pangulo. Ang ulat mula kay Waywaya Makalma. Sabi po sa akin, sabi po ng boss ko, may order daw po yung #1 niya na customer na mga lower end parts. So yun yung gagamitin sa pag-assassinate kay Presidente Duterte. Ito mismo ang kinanta ni Wilford Palma na isang suspect na nagbebenta ng mga smuggled gun parts matapos na mahuli siya ng mga otoridad sa Bacolod City. Anya, suki nila at #1 customer ang nais umanong magpatumba kay Pangulong Rodrigo Duterte. Nahuli ang higit 4.5 milyong piso ang halagang nasabat ng mga parte sa pagbuo ng mga malalaking armas na nakuha ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kamakailan. Arestado sa operasyon ng dalawang suspect na kinilalang si Brian Taala Constantino at ang kanyang alalay na si Wilford Palma. Si Constantino ay kasalukuyang naka-hospital arrest sa Bacolod City habang si Palma naman ay nasa kustodiya ng CIDG para sa investigasyon. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, na inabusuhan sila ng US Homeland Security na may pinaghihinalaan silang transaksyon at madalas na nag-i-import ng mga parte ng baril sa Pilipinas na ikinakarga sa balikbayan box. Yang nangyari naman sa US is random yung kailang pag-check. Pag medyo mabigat, pinagdududahan niya ng Homeland Security. Ino-open yung balikbayan box mo. Pag open ganyan, inspeksyon nila pagkatapos, i-repack rin nila uli. Tapos lagyan lang ng note na na-open ito ng Homeland Security. So, makapasok pa rin. Pero ito nga, kaya nga na-discover siguro dahil pinak uli, then pinasa information sa atin, dito na hinuli. Ang modus ng grupo ay kapag dumating sa bansa ang smuggled items ay sa kanila ibebenta sa kanilang website na www.pinoy1911.com or Pinoy Pistol Forum gamit naman ang Facebook. Dagdag ni Palma, higit 10 balikbayan box na ang kanilang na-order simula na magbenta sila sa bansa. Kabilang sa mga pyesa na nabili ng mga suspect ay 100 piraso ng upper receiving parts, 40 piraso ng barrel at 30 pirasong bolt assemblies. Dahil dito, iniimbestigahan na ng CIDG ang revelasyon ni Palma upang matukoy kung sino ang nasa likod nito. Binigyan na rin nila ng sapat na seguridad si Palma para matiyak ang kanyang kaligtasan habang siya ay nasa kustodiya ng CIDG. Nanawagan naman si De La Rosa sa mga lehitimong gun owners at dealers na nakabili ng pyesa mula sa grupo na makipag-ugnayan sa pulis upang makatulong sa isinasagawang investigasyon ng CIDG. Sa ibang balita, isang assassination plot laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ang binunyag na isang suspect sa pagbibenta ng mga imported na mga smuggled firearms parts na nasa kote ng mga operatiba ng PNP sa Bacolod City. May karagdagang balita dyan si Admar Vilando. Ibinulgar ng isang Wilford Palma na may nagpaplano na patayin si Pangulong Rodrigo Duterte. Si Palma ay isa sa dalawang sospek na inaresto ng otoridad dahil sa pagpupuslit ng mga piyesa ng mga baril sa bansa mula sa Estados Unidos. Kaninang umaga ay prinisenta sa media sa Campo Crame ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa si Palma at ang mga nakumpiskang sari-saring smuggled na piyesa ng mga baril na nagkakahalaga ng mga nasa humigit kumulang 4.5 milyong piso. Ayon kay Palma, ang kanyang boss na kabilang sa naaresto na si Brian Taala ang nagsabi sa kanya na mayroon silang order na mga piyesa na umano'y gagamitin sa pagkukumpuni ng baril para i-assassinate si Pangulong Duterte. May isa sa customer na may balak umorder ng mga lower end parts daw, sabi niya sa akin, at yun daw gagamitin sa assassination ni President Duterte.
Inamin din ni Palma na 2 taon na silang nagbibenta ng mga gun parts sa buong bansa via online. Ipinupuslit nila ang mga piyesa sa pamamagitan ng mga balikbayan boxes at kinukuha nila sa mga shipping company sa pamamagitan naman ng paggamit ng mga peking pangalan. Inihayag naman ni De La Rosa na ang US Homeland Security ang nagbigay sa kanila ng tip kaugnay ng aktibidad ng sindikato. The information came from the US Homeland Security, coursed through the Bureau of Customs, and passed to the CIDG. The CIDG were the ones who conducted the operation in Bacolod City. And if you are asking about the syndicate, yeah, the modus operandi is a syndicate trademark, wherein yung consignee is a fictitious name, and the address of the consignee is also fictitious, but they were able to claim the items. Nanawagan naman si General Bato sa mga lehitimong gun owners at dealers na nakabili ng piyesa mula sa grupo na agad makipag-ugnayan sa pulis upang makatulong sa isinasagawang investigasyon ng CIDG. Kung magbalik siya, isunod din na yung mga nakuha nila, hindi namin sila habulin, pero kung hindi nila isunod din, habulin namin sila. Dahil delikado itong mga parts na ito kung nasa kamay ng mga civilian na hindi authorized humawak. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga naarestong mga sospek. Ibinunyag ng campaign manager ni Mayor Rodrigo Duterte na si Mayor Jun Ivasco na malaking pondo ang ginagamit ng kanilang mga kalaban hindi lang para wasakin ang reputasyon ni Digong kundi maging ang plano na patayin ito. Ito naman malaking pera ngayon lumalabas. So they are the ones working in tandem with the attack dogs of the administration. Not only that, if the administration is all out to destroy the reputation of the mayor, we have uncovered a plot to kill the mayor. Nakiusap umano siya kay Mayor Duterte na huwag nang ituloy ang aktibidad sa Mayo 7 dahil baka sa pagkakataong iyon isagawa ang maitim na plano ng mga kalaban na itumba si Digong at maraming inosenteng sibilyan ang mapahamak. Ngayon, this morning, in fact, I came in late because I have to consult with the mayor because I was proposing that this activity on May 7 should be called off. Because I don't want, hindi lang na may mangyari kay Mayor, but we don't want also that innocent civilians will be included in such kind of barbaric, irrational activity. Pero hindi umano natatakot si Digong sa mga banta ng pagpatay rito. Hindi rin kayang tibagin ng anumang pananakot ang paninindigan ng mayor na makasalamuha ang taong bayan. But the mayor responded, ituloy natin yan, Jun. Ituloy natin. But we have to strengthen our security. Sabi niya, dito lang tayo makilala sa isang leader na even at the face of death, diyan siya papasok. He will be with the people. He will be with us. He will be with you on May 7. Nagpapasalamat naman si Ivasco sa campaign team ni Mayor Duterte at sa kanilang mga taga-suporta na sinasamahan sila at hindi bumibitiw kahit kapos sila sa pondo. So, at this stage, it is an opportunity for our men, the campaign team, to express our, not just only appreciation, but innermost gratitude to all of us. Despite the lack of what is usually and traditionally be flowing towards the people that is the mayor, because I was proposing that this activity on May 7 should be called off. Because I don't want, hindi lang
na may mangyari kay Mayor, but we don't want also that innocent civilians will be included in such kind of barbaric, irrational activity. Pero hindi umano natatakot si Digong sa mga banta ng pagpatay rito. Administration is all out to destroy the reputation of the mayor. We have uncovered a plot to kill the mayor. Nakiusap umano siya kay Mayor Duterte na huwag nang ituloy ang aktibidad sa Mayo 7 dahil baka sa pagkakataong iyon isagawa ang maitim na plano ng mga kalaban na itumba si Digong at maraming inosenteng sibilyan ang mapahamak. Ngayon, this morning, in fact, I came in late because I have to consult with... Hindi rin kayang tibagin ng anumang pananakot ang paninindigan ng mayor na makasalamuha ang taong bayan. But the mayor responded, ituloy natin yan, Jun. Ituloy natin. But we have to strengthen our security. Sabi niya, dito lang tayo makilala sa isang leader na even at the face of death, diyan siya papasok. He will be with the people. He will be with us. He will be with you on May 7th. Nagpapasalamat naman si Ivasco sa campaign team ni Mayor Duterte at sa kanilang mga taga-suporta na sinasamahan sila at hindi bumibitiw kahit kapos sila sa pondo. So, at this stage, it is an opportunity on our end, the campaign team. Ibinunyag ng campaign manager ni Mayor Rodrigo Duterte na si Mayor Jun Ivasco na malaking pondo ang ginagamit ng kanilang mga kalaban hindi lang para wasakin ang reputasyon ni Digong kundi maging ang plano na patayin ito. Dito naman malaking pera ngayon lumalabas. So they are the ones working in tandem with the attack dogs of the administration. Not only that, if the